Ang kwentong ito ay nagsisimula sa pagkawasak ng mundo tulad ng maraming ibang manas. Ang buong lungsod ay nag-aapoy habang naglalabanan sa langit at lupa ang mga hukbo at mga alien. Malalaking halimaw ang umaatake sa publiko at nilalamon sila parang mga manok. Biglang lumitaw ang isang halimaw na napakalaki na hinarangan nito ang araw at dinilim ang kalangitan. Gayunpaman, parang mayroong koneksyon sila ng aming protagonista. Lumakad ang aming protagonista patungo sa malaking halimaw at habang nakatingin sa mga mata nito, parang sila ay iisang nilalang. Ang halimaw ay siya at siya ang halimaw. Humarap ang napakalaking halimaw sa mga halimaw na iyon at nagpakawala ng energy beam mula sa bibig nito na parang Godzilla para sa lahat ng tao na tumatakbo palayo sa mga alien at halimaw. Ito ay isang tanda ng pag-asa na mayroong isang bagay na napakalakas na nasa kanilang panig. Tumingin pababa ang aming protagonista sa mundo at alam niyang igagalang siya ng mundo na parang isang Diyos. Ngayon siya ang pag-asa ng sangkatauhan na makakapag-kontrol sa napakalaking halimaw. Nagsimula ang lahat ilang buwan na ang nakakaraan. Naiulat sa balita na noong 2 ng Hunyo taong 2224, ang zoo ng Ning City ay inatake ng isang ahas na mahigit 100 metro ang haba. Hindi pa matukoy ng mga eksperto ang uri ng ahas. Maraming mamamayan ang nakakuha ng video ng paglitaw ng isang higanteng nilalang na parang balyina sa kalangitan sa hilaga ng lungsod na naging dahilan ng malaking kaguluhan. Kamakailan lamang, ang mga kriminal na hinahanap sa buong mundo ay nakawala sa Ling City. Live sa telebisyon ang balita sa isang silid kung saan nakahiga ang aming protagonista sa isang mesa na puno ng dugo niya. Nakita niya ang sarili niyang walang malay na nakahiga. Lubha siyang naguluhan dahil ang katawan sa harap ng kanyang mga mata ay ang kanyang sariling katawan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at lumingon upang tumingin sa salamin. Nagulat siya nang makita ang sarili sa salamin dahil nag-transform siya bigla sa isang sea iguana. Ang pangalan ng aming protagonista ay Chencho, isang sophomore sa University of Ning. Umuupo siya ng tirahan sa labas ng paaralan dahil hindi niya gusto ang manirahan sa dormitoryo. Mahilig siya sa mga malamig na dugo na hayop at namamangha sa kanilang mga buhay na kulay. Ang pet store kung saan siya bumibili ng mga hayop ay nakakuha lang ng bagong batch ng exotic pets ngayon at kaagad na nahumaling si Chen sa isang sea iguana, isang amphibian na nilalang. Ang mga sea iguana ay karaniwang maamo ngunit nagkaroon ng aksidente. Nang pakawalan ito, sinira nito ang kulungan at inatake si Chen sa kamay gamit ang matutulis nitong ngipin. Malakas ang sakit na naramdaman ni Chen at agad niyang kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa at hinampas sa ulo ang sea iguana. Nang matamaan ang iguana, nawalan ito ng hawak at pinakawalan ang kamay ni Chen. Ngunit bago bumagsak, tumama ang buntot ng sea iguana sa telepono ni Chen at tumama ito sa ulo ni Chen. Sa ganoong paraan, pareho silang nawalan ng malay. Matapos makita ang sarili bilang isang sea iguana sa kanyang panaginip, nagising si Chen. Nakita niya ang iguana sa harap mismo ng kanyang mukha ngunit may nagbago sa kanilang dalawa. Itinaas ni Chen ang kanyang kamay at itinaas din ng sea iguana ang kamay nito. Nagulat si Chen na mapagtanto na maaari na niyang kontrolin ang katawan ng butiki na parang kinokontrol ang kanyang sariling mga braso. Ngumiti siya habang tinitingnan ang sea iguana at nagtataka kung ito nga ba ang kanyang tinatawag na Golden Finger, at ito na nga ang panahon para magsimula ang kanyang paglalakbay bilang isang bayani. Ngunit may problema. Hindi alam ni Chen kung ano ang kaya ng kanyang iguana body. Nagtaka siya kung dapat ba siyang mag-livestream para ipakita kung gaano katalino ang kanyang butiki o magbenta ng sariwang nahukay na abalone o sea cucumbers. Habang iniisip ang lahat ng iyon, nabigo si Chen. Naisip niya na hindi siya ang nakatadhana na maging isang pangunahing tauhan. Kapag ang ibang tao ay tumatanggap ng cheats, sila ay nagiging makapangyarihang mga kontrabida na itinakda ng kapalaran o nagbabago sa isang puno na lumaki at naging Diyos ng sansinukob. At siya, nakatali siya sa isang maliit na butiki. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, nagrumbling ang tiyan niya at ng iguana. Gutom na gutom si Chen dahil hindi niya namalayan na nawalan siya ng malay buong araw. Tiningnan niya ang iguana at nagtaka kung ano ang kinakain ng mga sea iguana. Napakusyoso ang kanyang iguana at nagsimulang umakyat sa kamay ni Chen. Nang makita iyon ni Chen, naisip niya dahil butiki ito, dapat ay okay lang ito sa karne.
Kinuha niya ang isang nakabalot na steak mula sa kanyang refrigerator at gamit ang kanyang kamangha-manghang kasanayan sa pagluluto, gumawa siya ng masarap na medium rare steak. Nang makita ng iguana ang nilutong steak ni Chen, lumiwanag ang mga mata nito. Agad itong nagsimulang kumain ng steak. Nang makita itong kumakain ng ganoon, ngumiti si Chen at sinabi, "Alam ko na. Ang mga iguana at butiki ay parehong makakakain ng karne." Habang kumakain ang iguana ng steak, biglang lumitaw ang isang notification ng system sa harap ng mga mata ni Chen na nagsasabing, "Matapos kumain, ang iyong clone ay tumanggap ng 5 evolution points. At tumaas ang constitution mo ng 0.5. Nagulat si Chen sa nangyari at bago pa man niya maunawaan ang anumang bagay, biglang lumitaw ang buong system status window. Ito ang status window ni Chen. Ipinakita nito na level 0 si Chen. Ang kanyang constitution ay 8.5 at ang kanyang spirit ay 12. Mayroon siyang mind control talent at nagtataglay siya ng mga katangian ng external aura at chi perception, parehong nasa beginner level na may 0 sa 1,000 na karanasan. Ang kanyang mga kasanayan ay, Extremities Boxing sa beginner level na may 48 puntos, Step and Cloud Jump din sa beginner level na may 66 na puntos, at Spring ang Leg din sa beginner level na may 39 na puntos. Ang kanyang unang clone ay ang iguana. Hindi pa nagsisimula ang evolution nito. Mayroon itong 5 puntos at nangangailangan ng 200 puntos para sa unang evolution. Masyado nang nagulat si Chen nang makita ang status window. Nagtaka siya kung ito nga ba ang kanyang tunay na cheat. Sa status window, ang mga kasanayan niya ang nakakuha ng atensyon ni Chen. Habang tinitingnan ang mga kasanayan na iyon, naalala ni Chen ang kanyang nakaraan sa kanyang pagkabata. Tinuturuan siya ng kanyang ama ng martial arts noon. Sinasabihan siya ng kanyang ama na kung gagawin lamang niya ang form ng hindi nauunawaan ang pundasyon, maaaring wala siyang natutunan. Ang ugat ng kanyang lakas ay nasa kanyang mga paa. Dapat itong magsimula sa kanyang mga hita at kontrolin ang kanyang tiyan. Tumagal ang mga aralin na ito ng 10 hanggang 12 oras bawat araw, napakapagod ng maliit na katawan ni Chen. Ngunit sa tuwing hihilingin ni Chen sa kanyang ama kung maaari siyang magpahinga, agad siyang sasabihin ng kanyang ama na hindi. Sinabi ng kanyang ama na duwag ang sumuko sa kalagitnaan ng simula. Ayaw maging duwag ni Chen kaya nagsimulang mag-ensayo muli. Tumakbo siya ng mabilis hanggat makakaya niya kahit na madapa siya at mahulog sa lupa o masaktan. Hindi siya tinulungan ng kanyang ama at sinabihan lamang siya na walang ibang tutulong sa kanya kapag lumaki na siya. Isang araw, nang 10 taong gulang si Chen, binigyan siya ng kanyang ama ng isang kahon at sinabihan si Chen na naglalaman iyon ng lahat ng kanilang ipon. Sinabi ng kanyang ama kay Chen na kailangan niyang gumawa ng isang napakahabang paglalakbay at kailangan niyang lakarin mag-isa ang natitirang bahagi ng paglalakbay. Malungkot si Chen noong araw na iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinapik ni Chen ang ulo ni Chen ng kanyang ama at sinabihan siyang tandaan na hindi niya maaaring pabayaan ang pagsasanay ng martial arts at kapag malakas na siya, makikita niya ang kabilang panig ng mundo. Malungkot si Chen at tinanong niya ang kanyang ama kung paano niya ito muling mahahanap. Sinabi ng kanyang ama kay Chen na kapag naging grandmaster na siya. Ngunit tumigil ang kanyang ama bago natapos ang kanyang sasabihin at sinabihan si Chen na maaaring wala na siya roon sa oras na iyon. Ganoon na lamang at umalis ng bahay ang ama ni Chen at isinara ang pintuan ng bahay. Simula noon, hindi na bumalik ang kanyang ama. Naging emosyonal si Chen habang inaalala ang kanyang nakaraan. Tiningnan niya ang isang larawan ng kanyang ama at ina at malungkot siya dahil isang dekada na ang lumipas bago niya ito nalaman. Habang naliligaw si Chen sa kanyang mga iniisip, tuluyan nang naubos ng iguana ang pagkain nito. Namangha si Chen sa bilis kumain ng maliit na nilalang na ito. Matapos makakain ng iguana, nagsimulang lumiwanag ang katawan nito sa pula. Maingat na tinitigan ni Chen ang iguana at naguluhan kung siya lang ba ito o tumangkad lang ang iguana. Agad niyang tinignan ang kanyang status window at nakita niyang tumaas ang evolution points ng iguana sa 15. Medyo nagulat si Chen nang makita na mayroon ng 15 puntos ang iguana ngayon pagkatapos kumain. Habang sinusubukan niyang maunawaan kung paano gumagana ang kanyang sistema, may napansin siya. Nakita niya ang sarili sa salamin na nakalagay sa kanyang kwarto. Iba ang hitsura ng kanyang katawan kaysa dati.
Agad niyang sinuri ang kanyang katawan at labis na nagulat nang makita ang kanyang 8-pack abs. Hindi ganito kabuilt ang katawan ni Chen noon. Napagtanto niya na ang mga puntos na natanggap ng iguana ay maaaring ma-reflect din sa kanya. Tiningnan ni Chen ang kanyang iguana at nagtataka na dahil maaari itong mag-evolve sa unang pagkakataon kung makakakuha ito ng mas maraming puntos, marahil ay maaari pa itong lumaki at maging ang behemoth mula sa kanyang mga panaginip. Natuwa ng malaki si Chen na isipin na sa tulong ng sistemang ito, maaari siyang maging isang tunay na martial arts grandmaster. Kinabukasan sa marketplace, bumili si Chen ng 10 pounds ng prime beef na walang buto at 20 pounds ng pork lean meat na walang buto. Hiniling din niya sa tindera na iPack ang lahat. Ginamit niya ang kanyang telepono para magbayad gamit ang QR code. Inilagay niya ang lahat sa likod ng kanyang kotse na iniisip na dapat ay sapat na ito para tumagal ng ilang araw. Pagkatapos ay umalis siya sa marketplace nang hindi na nag-aksaya pa ng oras. Diretso siyang bumalik sa kanyang apartment. Gamit ang kanyang master chef skill, gumawa siya ng lahat ng uri ng pagkain para kainin ng iguana. Dahil doon, mas malapit na siya sa pagiging isang martial arts master. Nang makita ang mga pagkain, tumulo ang laway ng iguana sa loob lamang ng ilang segundo. Tinapos ng iguana ang lahat ng plato. Ikinonekta ni Chen ang kanyang isip sa iguana at nalaman niya na sa panlasa ng iguana, hindi kasing sarap ng karne ng baka ang karne ng baboy. Idiskonekta niya ang kontrol at nagising pagkatapos lamang ng ilang minuto ng koneksyon. Pagod na pagod siya habang nag-iinat. Sinabi niya, kailangan pa ng kaunting cumin ang karne ng baka. Sisiguraduhin kong magdagdag ako sa susunod. Matapos kumain, umidlip ang iguana habang nakasuot ng sunglasses. Sa kabilang banda, pumunta si Chen sa martial arts room para mag-train gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sinuntok niya ang punching bag. Napakalakas ng suntok niya kaya tuluyan niyang nabago ang hugis ng punching bag. May dumating na notification ng sistema na nagsasabi kay Chen na matapos ang kanyang masipag na pagsasanay, tumaas ang kanyang extremities boxing experience ng 5 puntos. Natutuwa si Chen dahil hindi lamang tumaas ang kanyang constitution kundi mas mabilis din ang pag-unlad ng kanyang pagsasanay kaysa dati. Lumipas ang 2 araw na ganito. Nagsasanay pa rin si Chen. Nawasak na niya ang 2 punching bag sa loob ng 2 araw na ito at ang kasalukuyan niyang ginagamit ay hindi na maganda ang hitsura. Matapos ang mahabang pagsasanay, medyo napagod siya. Ang pakiramdam na lumalakas lamang sa pamamagitan ng pagsusumikap sa pagsasanay ay kahanga-hanga. Bago matapos ang sesyon, muling tumalon si Chen sa punching bag. Sinipa niya ang punching bag gamit ang lahat ng kanyang lakas at napakalakas ng sipa niya kaya naputol ang mga kadena na nakahawak sa punching bag at lumipad ito. Matapos lamang ang 3 araw ng pagsasanay, tumaas ng malaki ang mga katangian ni Chen. Na-upgrade ang kanyang extremities boxing skill sa intermediate level at tumaas din ang lakas ng kanyang step and cloud jump at spring ang leg skills. Hindi lamang iyon, tumaas din ang evolution points ng iguana sa 175. Kailangan na lamang nito ng 5 puntos para mag-evolve sa unang pagkakataon. Habang tinitingnan ang kanyang status window, sinabi ni Chen, mula sa pananaw ng tradisyonal na martial arts, dapat na narating ko na ang tuktok ng Ming Realm. Naalala ni Chen na sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang mga realms ng martial arts ay nahahati sa Ming, Dark, at Transformation. Ang tuktok ng Ming Realm ay ginagawa ang isang tao na isang top-notch fighter na may kakayahang harapin ang 10 kalaban ng mag-isa. Ang Dark Realm ay nagiging isang first-rate expert ang isang tao, kaya niyang labanan ang 100 ng sabay-sabay, ngunit kadalasan ay nakatago sila sa loob ng mga legendary families, paliwanag ng ama ni Chen. Ang Transformation Realm ay nagbibigay daan sa isang tao na harapin ang 1,000. Sila ang mga Grandmasters na naitala sa kasaysayan, bihira sa modernong panahon. Ang Transformation Realm ay kumakatawan sa isang hindi masisira na katawan, inilarawan lamang sa mga sinaunang teksto. Labis na namangha si Chen at tinanong ang kanyang ama, "Anong realm po kayo noon, Dad?" Sinabi sa kanya ng kanyang ama, "Minsan ay sandaling narating ko ang Dark Realm, ngunit dumilim ang kanyang ekspresyon, naaalala ang nangyari pagkatapos." Hindi naintindihan ni Little Chen ang emosyon ng kanyang ama. Labis siyang namangha sa pag-abot ng kanyang ama sa Dark Realm at tinanong niya ito, "Galing po ba kayo sa isa sa mga legendary families din, Dad?"
Nagulat ang ama ni Chen sa tanong ni Little Chen. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Chen, galing lang ako sa luan. Sa kasalukuyan, hapon na nang lumabas si Chen sa martial arts room. Nakita niya ang kanyang sea iguana na nakahiga sa sofa. Nagulat siya nang makita ang sea iguana, na lumaki na ng husto sa loob lamang ng 3 araw. Ang iguana ay nangangailangan lamang ng 5 puntos pa upang mag-evolve. Tinitigan niya ito at sinabi, isa palang pagkain, at handa ka nang mag-evolve. Sana hindi ito maging disappointing. Muli siyang gumawa ng maraming pagkain at binigay niya ito sa sea iguana. Habang nagsimulang kumain ang sea iguana, nagsimulang tumaas ang evolution points nito. Umabot sa 179 ang evolution points. Halos handa na itong mag-evolve. Ikinonekta ni Chen ang kanyang sarili sa sea iguana dahil hindi na siya makapaghintay upang makita kung paano magbabago ang maliit na nilalang na ito. Nang maabot ng evolution points ang 200, dumating ang isang system notification na nagsasabi kay Chen na ang kanyang clone, ang sea iguana, ay nakamit na ang mga kinakailangan para sa evolution. At magsisimula na ngayon ang evolution. Habang dumarating ang notification na iyon, isang kidlat na parang sakit ang tumakbo sa kaliwang kamay ng sea iguana. Masyadong masakit ito, at naramdaman din ni Chen, na konektado sa iguana, ang sakit na iyon sa kanyang kaliwang kamay. Parehong bumagsak sa lupa si Chen at ang iguana dahil sa sakit. Tumubo ang mga spikes sa likod ng sea iguana. Lumaki ang katawan nito, at lumitaw ang mga kaliskis sa buong katawan nito. Labis na nasaktan ang iguana dahil sa mga pagbabago sa katawan nito kaya naging ligaw ito sa silid, sinisira ang lahat ng nasa daanan nito pagkatapos ng ilang minuto. Ang sakit ng pagbabago ay hamina. Nakahiga pa rin si Chen sa sahig at labis siyang nagulat. Hindi niya akalain na ganito kasakit ang evolution. Bigla siyang nakarinig ng ilang ingay sa kanyang tabi at tumingin. Ito ang si iguana na lumaki na ngayon sa laki ng isang buwaya. Namangha si Chen nang makita ang laki nito at nagpas siyang tingnan kung gaano kalakas ang kanyang iguana pagkatapos mag-evolve. Sa utos ni Chen, humarap ang iguana ng napakabilis at hinampas ang punching bag gamit ang buntot nito. Sumabog ang punching bag mula sa atake ng buntot ng sea iguana. Namangha si Chen dahil ang evolved na iguana ay mayroon na ngayong pambihirang lakas. Matapos ang evolution ng sea iguana, tumaas muli ang mga attributes ni Chen. Nagdouble ang kanyang constitution at tumaas ng 2 ang kanyang spirit. Mas naging makapangyarihan din ang kanyang external aura at chi perception traits. Matapos makumplito ang unang evolution, kailangan ng sea iguana ng 1,000 evolution points upang mag-evolve muli. Nagulat si Chen nang tingnan ang kanyang status window dahil hindi niya inaasahan na kapag nag-evolve ang clone, direktang magdodouble ang paglaki ng physique at attributes ng kanyang pangunahing katawan. Medyo naguluhan siya nang tingnan ang kanyang status window. Hindi lang niya alam kung tumaas ang kanyang mga attributes dahil masyadong mahina ang kanyang kasalukuyang lakas o kung sa tuwing mag-evolve ang clone, magdodouble ang constitution ng kanyang katawan. Ngumiti si Chen na iniisip na kung ito ang una, mapapabuti ang kanyang lakas sa isang disenteng bilis sa simula ngunit kung ito ang huli, medyo nakakatakot iyon. Sa kasalukuyan, hinuhusgahan ayon sa mga tradisyonal na pamantayan ng martial arts, na pagtanto ni Chen nakakapasok lamang niya sa Dark Realm. Inactivate niya ang kanyang mga traits na nagpapahintulot sa kanya na ilabas ang external energy. Nakakita ng pulang enerhiya na lumalabas mula sa kanyang katawan, tumawa ng malakas si Chen dahil opisyal na siyang isang martial arts expert ngayon. Ngunit matapos tingnan ang enerhiya na iyon, naunawaan niya na sa pagsasanay, 100 skill experience points bawat araw ang limitasyon. Naisip niya na dahil ang mga pagpapabuti ay isinasalaman upang higit pang mapahusay ang kanyang katawan, kailangan niyang umasa sa iguana. Ikinonekta niya muli ang kanyang sarili sa iguana at nang ilabas niya ang kanyang enerhiya, inilabas din ng iguana ang parehong enerhiya. Nagulat si Chen na mahanap na kahit ang iguana ay makakapaglabas ng kanyang external energy. Biglang na-alert ang sea iguana at tumingin sa direksyon ng main door. Naramdaman nito ang presensya ng isang tao. Nagsimulang kumatok ang taong iyon sa pintuan ng apartment ni Chen. Medyo nagulat din si Chen sa biglang dumating na bisita. Ang kumakatok sa pinto ay isang maskuladong lalaki na mukhang galit na galit. Dahan-dahan na binuksan ni Chen ang pinto at tinanong ang maskuladong lalaki kung ano ang nangyari. Nagulat ang maskuladong lalaki nang makita si Chen.
Lumabas si Chen habang aktibo pa rin ang kanyang enerhiya at dahil doon, ang kanyang presensya ay parang isang halimaw sa anyo ng tao. Nanginginig sa takot ang maskuladong lalaki matapos makita si Chen na iniisip kung ano ang nangyayari sa batang ito, binibigyan niya ako ng vibe na parang kayang-kaya niya akong durugan sa loob ng ilang segundo. Sinubukan ng maskuladong lalaki na maging kasing tamis niya hanggat maaari para hindi magalit si Chen at sinabihan si Chen na kamakailan lamang ay medyo maingay sa itaas kaya dumating siya upang tingnan kung ang kanyang lugar ay nasa ilalim ng pagsasaayos. Nagkunwaring walang alam si Chen at agad na humingi ng tawad sa lalaki at ipinaliwanag sa kanya na walang mga pagsasaayos dito. Nagsasanay lang siya kamakailan at hindi niya namalayan na ganoon kalakas ang ingay. Mas natakot ang maskuladong lalaki nang marinig na pagsasanay lang iyon, nagtataka kung kaninong pagsasanay ang parang lindol. Sinubukan niyang sumilip sa apartment ni Chen at nakita na ang lahat sa loob ng apartment ni Chen ay nawasak. Parang may lindol ang nangyari sa loob. Masyado nang natakot ang maskuladong lalaki nang makita ang lahat ng iyon. Napagtanto niya na kung may sasabihin siya kay Chen, hindi ito magiging maganda. Agad siyang lumingon at sinabing ayos lang. Walang problema habang umaalis, tinanong niya si Chen kung maaari niyang baguhin ang kanyang mga paraan ng pagsasanay tulad ng marahil isang bagay na mas tahimik. Humingi ulit ng tawad si Chen at sinabihan ang lalaki na walang problema, i-adjust niya ang kanyang mga paraan ng pagsasanay mula ngayon. Nagpasalamat ang natatakot na maskuladong lalaki kay Chen at agad na pumasok sa elevator upang makatakas doon. Matapos siyang umalis, lumabas ang si Iguana ni Chen na nagtatago sa utos ni Chen, matapos suriin na maayos ang lahat at hindi nalaman ng maskuladong lalaki ang tungkol sa iguana, isinara ni Chen ang pinto. Tinitigan niya ang laki ng kanyang iguana, napagtanto niya na ang kaguana clone ay masyadong malaki at hindi na ito angkop na panatilihin sa loob ng bahay.